Hello mga mamshis, this is again Mami Rose at welcome back to our YouTube channel. So para po sa video na to, ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa mga posibleng lunas po sa binat. Dahil marami pong na-request doon sa previous video ko, ayan, pakita ko sa inyo, tungkol po sa mga symptoms of binat. So ang pag-uusapan naman natin ay yung mga posibleng lunas po ng binat. So disclaimer lang po, itong i-share ko sa inyo ay base lamang po sa aking nalalaman, sa aking na-research. Bilang isang first-time mom, hindi po ako doktor, mas mabuti pong kumonsulta po kayo sa inyong doktor. So, bakit nga ba nabibinat? So, dahil walang pahinga, mentally, physically, at emotionally. So, kailangan po natin bigyan ng time. Kung tayo po ay bagong panganak or bagong opera, kailangan magkaroon tayo ng time para po magpahinga. So, balikan po muna natin, ano-ano nga ba yung sintomas na ikaw ay nabinat? Paalala, pag ikaw ay bagong panganak o bagong opera, at ikaw ay nakaranas ng mataas na lagnat, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng katawan, pagchichill or panlalamig, panghihina ng katawan or pananakit ng katawan, at pagsusuka. Posible pong binat na po yun. Pero hindi naman po lahat na niniwalang binat. Nirespeto ko po yung opinion po ng iba. Bigyan natin yung time natin na mag-rest. Alam naman natin na busy tayo, puyat is real, pero bigyan natin ng time natin na magpahinga. At wala namang masama na humingi tayo ng tulong sa ating husband, sa mga kasama natin sa bahay, or pwede tayong maghanap po na magbantay sa ating baby. Kasi kailangan po natin, mamshis, na alagaan ang ating katawan. Dahil paano mo maaalagaan ng mahabang oras yung baby mo kung ikaw ay may nararamdaman. So, bakit nga ba nabibinat ng isang bagong panganak o bagong opera? So, number one mga mamshis is hindi nakapagpahinga ng maayos. So, alam ko, excited tayo sa ating baby, alagaan ng ating baby, pero alalahanin mo mamshis ang iyong katawan. So, iwasan mo natin mag-overthink, no? Alam ko, na-trauma tayo sa pag-labor, pagod na pagod ang katawan natin. Naalala ko pa nga noon mga mamshis, talagang grabe yung pag-labor ko. Yung parang hanggang sa pupunta na sa, yung parang nanghihina na yung katawan mo. At hindi pa tapos yun, mag-e-ere ka pa para mailabas mo yung baby mo. So, kailangan talaga ng fully recovery yung katawan mo. Huwag tayo mag-overthink, kailangan po natin mag-rest. Pwede tayong humingi ng tulong para sa pagbabantay ng ating baby. So, paano po maiwasan yung binat? Or ano-ano yung posibleng lunas po ng binat? Number one is rest and recover. So, puyat is real, no? Ang pag-aalaga natin, nakakapagod, nakakapuyat, lalo na pag newborn, talagang babantayin mo siya from time to time. Pero, pwede naman po tayong humingi ng tulong sa ating husband, sa mga kasama natin sa bahay, para po makapag-relax tayo, makapagpahinga tayo, hindi lamang physically, pati po mentally. Number two is drink your medicine and your food supplement. So, naalala ko mga mamshis noon, seta yung aking obigaini pagkatapos kong mga kailangan po inumin natin yung mga mamshis. Hindi ibig sabihin na, ay, nanganak na ako, wala na akong naramdaman, hindi mo na iinumin. So, alam ko dati, good for 1 month yung binigay sa akin na gamot, tapos babalik ka naman after 1 month. Dapat sundin natin yung sinabi ng ating obigaini. So, naalala ko dati, may binigay sa akin na gamot at food supplement, yung Kunzace, talagang effective yun sa akin mga mamshis. Talagang, i-recommend ko yun sa inyo dahil maganda pong effect sa akin. Pero syempre, no, kung ano pong nareseta sa inyong doktor nyo, yun po yung sundin ninyo. Ito lang po ay share ko sa inyo base po sa aking experience dahil yung obigaini ko po, ang binigay po niya sa akin is na food supplement noon is yung Kunzace, aside dun sa Mefenamic kasi para po sa tahi. Kasi kahit po normal delivery tayo, meron po tayong tahi po sa ating puwerta, so kailangan po natin inumin yung gamot na yon. At para naman po sa mga cesarean, so mas ano po yun, kailangan po kung ano pong sinabi sa atin ng ating obigaini, makinig tayo, or ngayon nanonood ka ngayon sa aking video at mga anak ka pa lang, pwede ka pong mag-take note. Kasi minsan kasi yung mga doktor natin na bilis magsalita, walang masama na magtanong at mag-take note po kayo sa mga dapat at hindi dapat gawin after po mga anak. And then, po mamshis is, ito pong Rexidol Forte. So, mabisang gamot po ito sa binat. Hindi laman po sa binat, pati po sa sakit ng ulo, pananakit ng katawan, lagnat. Ayan, Rexidol Forte po mga mamshis. Over the counter po siya nabibili. Paracetamol po siya plus caffeine. So, ang maganda dito dahil may caffeine siya, mas pinalakas po niya yung paracetamol. So, isa to sa mga recommended na mga obigaini. Kasi noon po mga mamshis, bago pa lang, after kumanak talagang ako kasi mabusi
nagsisisi talaga ako. Nagtatanong talaga ako sa aking OB-GYN, paano po Doc, pag ganyan, may naramdaman akong ganito. So, sinabi niya sa akin po itong pangalan ng gamot nito. Kung sakaling ganun po, kung lalagnatin ka at sa tingin mo, parang masama talaga yung pakiramdam. So, always consult your doctor, especially po pag breastfeeding mom po kayo. So, wag po kayong basa-basa uminom ng gamot na hindi po in-advise ng inyong doktor. So, always consult your doctor. Next po is eat healthy foods and stay hydrated. So, iwasan po muna natin yung mga unhealthy foods. Alam naman natin yung mga unhealthy foods. Iwasan po muna natin yung mga colored drinks, soft drinks. So, hanggat maaari po, mga fruit juices, at mga masusasyang pagkain, mga sabaw-sabaw. Ayan, pwede tayo magnilaga, magsinigang. At lagi po, ma'am, na kumain po tayo sa tamang oras. Tanda na po, pag bago tayong panganak. Dahil sensitive po ang ating katawan. So, bawan po tayo malipasan ng gutom. Kailangan, hanggat maaari, from time to time, meron kayong biscuit sa kwarto. Kailangan po, busog po tayo lagi. Lalong-lalo po pag breastfeeding mom, kailangan po busog po tayo para po yung sa katawan natin at maalagaan natin ang ating baby. At ulitin ko, para po sa mga breastfeeding mom, huwag po tayong basta-basta kumain, uminom ng mga gamot na hindi po advice po ng ating doktor or ng OB-GYN ninyo po. And then, next po ma'am, just avoid stress and don't overthink. So, lahat ng bagay na tututunan, alam ko, pag first time ma'am, talagang nakakaloka. Nakakaloka po ma'am, yung mga naranasan natin sa pagbabantay ng baby. Pero, yan natin yung time natin na mag-chill. Relax lang po tayo, no? Hanggat okay naman po ang ating baby. Huwag po tayo mag-overthink. Huwag agad-agad mag-consult sa Google, no? Kung anong nararamdaman, anong napansin natin sa ating baby, agad-agad mag-Google. So, huwag po ganon. Pwede po tayo magpa-play ng music, mga relaxing music. Ayan. At kausapin lang po natin ang ating baby. At syempre, no, kailangan po, andyan po yung husband ninyo, kung wala naman, bigyan yung time ninyo na mag-relax. Huwag po tayo mag-overthink. At last one po is iwasan yung mapagod, mapuyat, at malamigan. So, yung food supplement po na binigay sa atin ng ating OB-GYN, laking tulong po yan. So, yun po sa akin, ulitin ko po yung Conzace. Laking tulong po sa akin nun dahil puyat is real. Parang nakaka-energize po sa akin yung Conzace talaga. At yung mga moms, alam ko, hindi po lahat naniniwala ng mga sabi-sabi ng ating mga nakakatanda, mga experience ng mga mami, pero wala lang pong masama na sumunod. So, pag bagong panganak tayo mga mamshis, iwasan po natin malamigan. So, pwede po tayo magsuot ng medyas sa pagtulog natin, o pwede sa umaga, or magchinelas po tayo, wag po dun sa tiles, umapak. At hanggat maaari po mamshis, wag po muna tayong maglaba. So, huwag niyo po akong gayahin dahil, alam ko dati nung after 3 days, or after 1 week, naglaba na ako. Pero, hindi na, very light lang naman yung gusto ko lang kasi maranasan talaga na labhan yung damit ni baby. Pero, pag sa tingin niyo po kasi yung katawan niyo mahina, ako kasi medyo, thanks God, medyo malakas kasi yung katawan ko. Pero, malakas yung katawan ko. Pero syempre, pinapakiramdaman ko pa rin yung aking katawan kung okay. Kung sa tingin niyo po, medyo mahina yung katawan niyo, wag na po kayong mag-atubili, wag na po kayong mag-isip na maglaba or whatever. Relax lang po kayo dyan sa bed. Mahiga lang po tayo. At kung naka-electric fan po kayo mga mamshis, wag pong itutok. So, paikot-ikot lang po yan. Kung naka-aircon naman po, wag pong yung natatamaan. Kaya dapat po hindi po natatamaan yung katawan. At best po yun, yung mag-medyas po tayo at iwasan po natin magsuot ng mga maiksi. So, dapat medyo mahaba po yan para po hindi tayo malamigan. Kasi, mahirap po malamigan yung katawan, di ba? At isa pa, tip po mga mamshis, para po sa may mga tahi, mga normal or cesarean, advice ko po sa inyo mga mamshis, magpakulo po kayo ng dahon ng bayabas. Tapos, medyo, syempre, huwag mo nang mainit agad-agad. Nakakatulong po ito para mas mabilis po maghilom po yung sugat. So, tried and tested ko na po ito. Maglaga po kayo ng dahon ng bayabas, kahit ilang piraso po yun. Tapos, yung tubig na nilagaan nun, medyo palamigin nyo muna or ilagay nyo po sa spray. Tapos, ano po yun. Yan po yung gamitin nyo pang hugas. So, kung para po cesarean, parin nyo pong spray sa cotton. Tapos, yung cotton po, ganun nyo po siya. Dahil, di ba, anti-natural, anti-inflammatory po yung bayabas. So, laking tulong po yun mga moms. Recap lang po natin, ano-ano ba yung mga lunas, posibleng lunas po, or para maiwasan po ang binat. Number 1 is rest and recover. Number 2 is Rexidol Forte. Number 3, eat healthy foods and stay hydrated. Number 4, avoid stress and don't overthink. Number 5, iwasang mapagod at malamigan.
So, yun na po mga mamshis. Sana po ay nakatulong itong video ko. Para po sa ating mga mamshis na may nalalaman po tungkol po sa binat, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment para po makatulong po tayo, especially po sa mga first-time moms. No? Sharing is caring, sharing is loving. At the same time, kung meron pa kayo request video, pwede po kayo mag-comment para po magawan po natin yung video. Kung nagustuhan niyo po itong video, huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ng notification bell para po updated po kayo sa bagong nating i-upload. At paki-follow na rin po ng aming Facebook page. So, yun lang po mga mamshis. See you again in my next video. Bye!